Ngayong umaga, pinakamalapit ang bagyong Aghon dito po sa Metro Manila. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Bago tayo mag-start, ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa. Yan po yung may mga color yellow, red at orange rainfall warning. Real-time at radar data po yan kung saan malalaman natin kung gaano na karaming ulan ang natatanggap ng inyong lugar at kung gaano karami pa ang darating. Para naman sa hangin, ugaliin din mag-check ng tropical cyclone wind signal ng Pag-asa. Nagbabago din po yan habang kumikilos ito pong ating bagyo. Ito pong channel natin ay supplements lamang for additional information. Pag-asa pa rin ang ating source for official data. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Aghon. Ang bagyong Aghon po ay nag-island hopping. 8 beses na po yan nag-landfall bago makarating dito sa mainland Luzon. At posible pa po yung madagdagan if mas maaga po itong lumabas sa ating landmass. Dahil yan po ay kumilos at dumaan dito sa may western section ng Quezon, mostly katubigan, ito po ay bahagya pang lumakas at sa ngayon ay nasa tropical storm category na. Ito po ay may taglay na lakas ng hangin na umabot na sa 65 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 90 km per hour. Sa kasalukuyan, ito nga po ay nandiyan na sa may area ng Quezon, gagapang po yan o yan po ay mabagal na kikilos paitaas. Dahil po dyan, mas madadagdagan yung impact ng malalakas na pagulan natin dahil mabagal nga itong kilos, mas may ipon yung ating mga pagulan. Kaya mag-ingat po tayo sa anumang posibleng epekto ng mga pagulan na ito. So generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil nga paakyat itong bagyong Aghon, wala na po itong direktang epekto dyan po sa mga areas na yan. At nababawasan na rin yung ating mga pagulan dito sa may southern portion o ibabang bahagi ng Bicol region. Samantalang yung bulto ng kaulapan natin ay kumikilos dito sa mainland Luzon, kaya yung malaking bahagi po ng Luzon, particularly Central Luzon, Calabarzon area at ilang bahagi ng Mimaropa, maging dito sa eastern section ng Northern Luzon ay nakakaranas po ng mga pagulan dulot nitong bagyong Aghon. Ayon sa Pag-asa, meron tayong inaasahang higit sa 200 mm na pagulan. Yan po ay heavy to intense at kung minsan torrential na pagulan dito po sa may area ng Quezon. Again, mapanganib na po ang ganyang karaming ulan, especially sa mga mabubundok na areas. Mas prone na po yan sa mga flash floods at landslides. Meron din tayong inaasahang 100 to 200 mm na pagulan. Yan po ay heavy to intense rains dito po sa area ng Aurora, kasama na po dyan ang area ng Bulacan, Rizal, Laguna, and Metro Manila, kasama na rin po dyan ito pong area ng Camarines Norte. 50 to 100 mm na pag-ulan naman ang ating aasahan. Yan po ay moderate to heavy at kung minsan intense rains ang ating aasahan dito po sa area ng Nueva Ecija, kasama na po dyan ang Pampanga, malaking bahagi ng Calabarzon, maging dito sa Oriental at Occidental Mindoro, kasama na po dyan ang Romblon, Burias Islands, at ito pong ilang bahagi ng Camarines Sur. Magpapatuloy naman ang ganyang klaseng pagulan bukas sa may area ng Isabela, Aurora at Pulillo Islands. Ngayon, balikan natin itong official forecast track ng Pag-asa. Ayon nga sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, ito pong bagyong Aghon ay kasalukuyang nandito sa may area ng Dolores, Quezon. Ito po ay may lawak na higit sa 400 kilometers na diametro. Ito pong ating color orange, siya po yung ating at least tropical storm winds. Kaya po yung mga areas na nakapasok dyan, mag-ingat po tayo sa mga pabugso-bugsong hangin na dulot nito pong bagyong Aghon. Ngayong araw, inaasahan natin na bumaybay o mabagal na kumilos ito pong bagyong Aghon dito po sa may area ng Quezon at Rizal area. Posible po yan tumungtong dito sa dagat muli mamayang hapon hanggang gabi. Bukas, yan po ay maaaring nandito na sa eastern section ng Northern Luzon. Again, meron po tayong tinatawag na cone of probability. So, posible pang madagdagan yung mga landfall nito dahil meron pa tayong mga isla dyan, yung Pulillo Islands. At ito pong Isabela, Aurora area ay pumapasok din sa ating cone of probability o circuit of uncertainty. So again, dahil mabagal nakikilos, ito pong bagyong Aghon, mas marami po tayong tubig na matatanggap mula dito. Dahil po dyan, mas nagiging prone tayo sa mga flash floods at landslides. Kaya mag-ingat po tayo. At ito pong mga kabundukan ay nakaka-enhance din o nakakadagdag sa ating mga pagulan. Talakayin natin yan sa susunod. Muli, ito po ang inyong weather tito para sa Philippine Weather Trivia.